Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2051. Plano kong kumita ng 200 puntos ngayong round. Kung hindi sulit na sumama sa biyaheng ito. Biglang naramdaman ni Nash na nagkakagulo siya mula sa wala. Tutal, unang beses lang naman ni Jack dito kaya hindi na nakakagulat kung may mga hindi inaasahang nangyari. Siguro dapat ay nagsama ka na lang ng tagaron. Hindi magandang ideya na pumunta ka rito ng mag-isa, labag sa loob niyang sabi. Itinabi ni Jack ang mapa at sinabing, gagawin ko iyan sa susunod. Ano man ang mangyari, manatili tayo rito ng ilang araw pa at pumatay ng pinakamaraming halimaw hanggat maaari. Maaari tayong bumalik anumang oras kapag naging napakahirap na para sa atin. Noon pa man ay matatag na si Jack sa kanyang mga desisyon kaya tumigil na si Nash sa pagtatangkang hikayatin siya. 4 na araw ang lumipas. 1 milya ang layo mula sa kuweba na kanilang tinutuluyan, nakatitig si Jack sa bangkay ng isang pulang mata na puting leon, nawawala sa pag-iisip at gaya ng dati, nakatayo si Nash sa tabi niya. Hindi malakas ang puting leon na may pulang mata, nasa unang yugto pa lamang ito ng likas na antas, ngunit ang kanilang lokasyon ay mas malayo pa kaysa sa dating lokasyon ni Jack kung saan niya pinatay ang Frost Wolf. Napakalayo nito kaya halos nakalabas na sila sa Mount Beasts. Kumunat ang noo ni Jack at sinabing, ito ang ikalimang unang yugto ng innate level monster na napatay ko. Unti-unting naging nakakatakot tingnan ang mukha niya. Dahil ito ang unang beses niyang pumasok sa Mount Beasts, wala siyang natukoy kung ano ang normal o hindi. Hindi niya alam kung ang sitwasyon doon ay normal o kung ang biglaang pagbabago ang naging dahilan upang ang unang yugto ng innate level monsters ay magsimulang gumala sa mas malayong lugar. Sa mga nakaraang araw, para makasiguro, gumagala lang siya malapit sa kuweba, umaasang makapatay ng ilan pang acquired level monsters. Sa halip, nakatagpo siya ng 4 na innate level monsters, 2 sa nasa gitnang yugto at pangalawa sa unang yugto. Mabuti na lang at nag-iisa silang lahat. Walang duda na tatakbo sana palayo si Jack kung grupo-grupo sila. Umiling si Nash at sinabing, napakakaiba talaga nito. Ayon sa mapa, hindi dapat magkaroon ng anumang innate level monsters dito. Hindi dapat magkaroon ng kahit anong acquired level monsters. Masyadong mahina ang chi dito at wala talagang spirited plant. Dapat normal beasts lang ang mayroon dito. Tumanggaw si Jack bilang pagsang-ayon. Ang puting leon na may pulang mata ay nalagutan na ng hininga at hindi na maaaring mas patay pa kaysa sa dati. Ang sariwang dugo nito ay dumaloy sa lupa at ang metal na amoy ng kamatayan ay umalingaw-ngaw sa kanilang mga ilong. Pagkatapos, umiling si Jack bilang pagsuko. Sige, linisin muna natin ang lugar na ito bago umalis. Maaari nating pag-usapan kung dapat ba tayong umalis sa Mount Beasts pagbalik natin sa kuweba. Kahit si Jack ay medyo natigilan. Sa loob ng 4 na araw na ito, nakapatay siya ng 5 innate level monsters at bawat isa sa spirited core mula sa kanila ay makakakuha ng hindi bababa sa 70 contribution points. Kahit ang ibang bahagi ng mga halimaw ay makakakuha rin ng hindi bababa sa 300 pang contribution points. Sumulyap si Nash kay Jack at may boses na puno ng pag-aalala, paano kung bumalik na tayo ngayon? Sa tingin ko hindi na natin kailangang pag-usapan pa ito. Pakiramdam ko ay lalong nagiging mapanganib dito. Hindi ako sigurado kung paranoid lang ako pero hindi mo ba iniisip na mas nagiging aktibo na ang mga innate level monsters dito? Itinaas ni Jack ang kanyang ulo at mapait na ngumiti. Siguro malas lang tayo kaya may nabangga tayong kakaiba rito. Hindi alam ni Nash ang sasabihin. Bamantong hininga si Jack at pinutol ang usapan. Yumuko siya at kinuha ang mga kagamitang madalas niyang ginagamit mula sa kanyang storage ring. Biglang may narinig na mabilis na yabag mula sa malayo. Dahil sa sobrang kaba, napatingin sina Nash at Jack sa pinanggalingan ng tunog. Instinktong kinuha ni Jack ang kanyang itim na punyal mula sa singsing na imbakan at mahigpit itong hinawakan. Kabanata 2052. Si Jack ay may pares ng mga mata at nakita niya ang ilang figure na nagmamadaling papunta sa kanilang direksyon. Mayroong 3 tao, 2 sa kanila ang sumusuporta sa isang tao sa gitna na tila nasaktan. Ang kanilang bilis ay hindi masyadong mabilis o masyadong mabagal. Para silang hinahabol ng isang tao. Mabilis na itinago ni Jack ang bangkay ng halimaw sa mustard seed spirit shape. Maaaring maghintay ang pag-aani ng spirited core nito at iba pang bahagi. Pagkatapos ay hinailan niya pabalik ang kanyang ama. Tama nga, dapat ay mabilis at maingat niyang nilisan ang lugar na iyon ngunit gusto niyang malaman kung may nangyaring ng kakaiba.
Sa loob ng ilang segundo, nakarating silang tatlo sa kinatatayuan nina Jack at Nash. Mabilis na bumunot ng espada ang nasa kanan mula sa kanyang imbakan at itinuro ang glebela ni Jack nang makita niya sila. Parang kutsilyo ang mga mata ng lalaki at matamang nakatingin kay Jack. Pareho ang pananamit ng tatlong lalaki, parang mga disipulo ng isang partikular na samahan ng clan. Inilibot ni Jack ang tingin sa kanilang tatlo at palihim na ipinagdasal na sana ay hindi sila mga disipulo ng Modeled Origin clan. Kung talagang mga disipulo sila, hindi maiiwasan ang isang away. Ang dahilan kung bakit hindi siya lumayo matapos makita ang tatlong tao ngayon ay isa, siya ay mausisa, at pangalawa, silang tatlo ay mukhang sugatan at umaarte na parang hinahabol kaya malamang ay hindi sila magsisimula ng anumang hindi kinakailangang away. Ang tatlong lalaki ay nakasuot ng puti na may ilang dahon ng kawayan na bordado sa kanilang mga dibdib. Ang kanilang mga puting kamisete ay may mantsa ng dugo at ang kanilang mga mukha ay kitang-kita ang matinding pagkapagod. Sumulyap si Dwight Warner kay Jed McDaniel at sinabing, ang lalaking ito ay ang informal na disipulo ng Dul Sovereign Pavilion. Matapos marinig ito, itinabi ni Jed ang kanyang espada. Hindi nagpalit ng damit si Jack nang lumabas. Nakasuot pa rin siya ng uniforme ng mga informal na disipulo ng Dul Sovereign Pavilion. Kaya naman, hindi mahirap siyang makilala. Tiningnan ni Jed si Jack ng mabuti na hindi itinatago ang kanyang antas ng cultivation kaya madaling malaman sa isang sulyap kung nasaan na siya sa antas ng cultivation. Umalis ka rito dali, babala ni Jed. Tumango si Jack, pakiramdam niya ay may mapanganib na nangyayari. Mahirap para sa kanila na harapin ang sitwasyon kung talagang may humahabol sa tatlong lalaki. Mabilis niyang hinayla ang braso ng kanyang ama at naglaho mula sa lugar na iyon. Bagamat ang lugar na kanilang kinaroroonan ay kabilang sa pinakadulong bahagi ng Mount Beasts, hindi pa rin ligtas para sa kanila na mag-atubili. Mas makabubuti pa rin na umalis na sila sa lugar kahit na gusto na talaga niyang malaman ang tunay na dahilan ng nangyayari. Gayunpaman, bago pa man sila makahakbang ng tatlong hakbang, ang taong nasa gitna ay nagsimulang umubo ng malakas. Namutla ang mukha ni Dwight nang makita niyang may umuubo na sariwang dugo. Idiniin niya ang kanyang dalawang daliri sa pulso ng nasa gitna para tingnan ang pulso nito. Hindi maganda ang kalagayan ni Brother Albion. Dapat tayong maghanap ng lugar para gamutin ang kanyang mga sugat bago tayo tumakbo muli. Pinagdikit ni Jed ang kanyang mga kilay at seryosong tumango. Naramdaman din niya na maaaring mamatay si Albion kung magpapatuloy sila sa pagtakbo ng ganito. Ang tanging dahilan kung bakit nakatakas silang dalawa ay dahil kay Brother Albion kaya walang paraan na hahayaan nila siyang mamatay ng mag-isa doon sa labas. May kuweba malapit doon. Naglagay ako ng ilang simpleng maliliit na hanay ng depensa sa paligid nito. Maaari kayong magtago roon kung hindi ninyo mamasamain, agad na sabi ni Jack. Alam ni Jack na dapat siyang mag-ingat sa mga estranghero, ngunit binalaan siya ng isa sa kanila tungkol sa lugar na iyon kaya hindi sila dapat maging masasamang tao. Bukod pa riyan, walang dahilan para gawin nila ang anumang bagay sa kanya dahil wala siyang anumang halaga at hindi pa kasama rito ang kanyang antas ng cultivation. Kabanata 2053. Pinaikit ni Jed ang kanyang mga mata at muling sinuri si Jack. Nagkataon lang na nagkita sila at bukod pa riyan, ang nangyari sa kanila ay walang kinalaman sa Dul Sovereign Pavilion, ngunit sa huli, tinanggap pa rin nila ang alok niya. Sa kuweba, nagpasiklab sila ng apoy upang mapanatiling mainit ang Albion. Ang mga may cultivation ay karaniwang hindi apektado ng init o lamig ngunit si Albion ay malubhang na sugatan at ang temperatura sa paligid ay bumababa ng hindi maipaliwanag, kaya kinailangan nilang magpasiklab. Nagpakilala ng maikli ang tatlo pagdating nila sa kuweba. Lahat sila ay mga informal na disipulo ng Thousand Leaves Pavilion. Naguluhan si Jack dito. Sa Dul Sovereign Pavilion, ang huling yugto ng innate level disciple ay mapopromote na sa isang formal na disipulo ngunit sa Thousand Leaves Pavilion, kailangan nilang manatili bilang isang informal na disipulo. Ito ay dahil marahil sa ang huling sekta ay isang sekta sa ika-4 na baitang. Walang malay si Albion dahil sa kanyang mga pinsala, ginamo lang ni Jed at Dwight ang kanyang sugat at pinunasan ng mantsa ng dugo sa kanyang mukha. Nakakunot ang noo, kinuha nila ang lahat ng mga halamang gamot mula sa kanilang imbakan para ibigay kay Albion. Medyo nainis si Jed. Mga basura na yan. Ipaghihiganti ko si Brother Albion kahit anong mangyari. Tumango ng seryoso si Dwight. Magre-report ako tungkol dito pagbalik natin sa Thousand Leaves Pavilion. Tiyak na seseryosohin nila ang bagay na ito. Nagtinginan sina Jack at Nash pagkatapos ay bahagyang umubo si Jack at nagtanong, kung ayos lang sa inyo na magtanong ako, anong nangyari? Napagtanto niyang wala silang sasabihin sa kanya kung may kinalaman ito sa suma ng loob ng dalawang clan o isang bagay na kumpidensyal, ngunit masyado lamang siyang mausisa.
Tiningnan siya ni Jed ng isang beses at sinabing, walang dapat itago. Nakasalubong namin ang mga tao mula sa Corpse Pavilion. Nagbago ang ekspresyon ni Jack nang marinig niya ito. Hindi niya namamalayang napataas ang boses niya nang magtanong siya, Corpse Pavilion. Mga disipulo mula sa Corpse Pavilion ng ika-4 na baitang. Tumanggaw si Jed, bakas ang galit sa kanyang mukha na para bang hindi na siya makapaghintay na lipulin ang buong Corpse Pavilion. Oo, sila? Sige. Isa pa, sa tingin ko ay hindi sila ang karaniwang mga disipulo dahil ang pinuno ng grupo ay nasa antas na ng Spring Solidifying. Muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jack. Hindi na nakapagtataka kung gaano sila kalubha ang mga sugat. Isa itong himala na nakaligtas sila sa atake ng isang Spring Solidifying level fighter. Gayunpaman, may isa pang tanong sa isip ni Jack. Ang Corpse Pavilion ay nasa timog ng West Cersei State at wala rito ang kanilang saklaw ng impluensya. Paano sila nakapunta rito kung naroon ang Mount Beasts kasama ang mga mapang ipong halimaw nito na nasa pagitan? Bamantong hininga ng malalim si Dwight. Nagulat din kami na makita sila rito. Tutal, sa loob ng maraming taon, hindi sila pupunta rito maliban kung imbitado sila ng Thousand Leaves Pavilion. Ang Mount Beasts ay nagsisilbing natural na regional na harang na perpektong naghihiwalay sa Corpse Pavilion mula sa Thousand Leaves Pavilion. Hindi namin inakala na bigla silang lilito dahil ang mga puwersa sa magkabilang panig ay masyadong malayo sa isa't isa at walang hangganan sa pagitan nila. Nabasa ni Jack ang tungkol sa Corpse Pavilion habang binubuklat niya ang mga klasikong aklat. Sa mga klasikong aklat, inilarawan ang Corpse Pavilion bilang isang ambisyoso at walang awang asosasyon ng mga angkan. Bagamat lubhang mapanganib ang asosasyong ito ng mga angkan, dahil sa pagkakaroon ng mga bundok na hayop, walang direktang tunggalian ng interes sa pagitan ng dalawang sekta. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2054. Kaya naman, sa loob ng maraming taon, naghari ang kapayapaan. Minsan, inaanyayahan pa nga ng Thousand Leaves Pavilion ang mga natatanging disipulo ng Corpse Sect na pumunta. Anong ginagawa nila rito? Nandito rin ba sila para manghuli ng mga halimaw? Paano sila napunta rito? Tanong ni Jack nang nakakunot ang noo. Mula sa pananaw ng heograpiya, ang estado ng kanlurang Cersei ay malaya sa ibang mga kontinente. Napapaligiran ito ng dagat. Kung nais umalis sa estado ng kanlurang Cersei, kailangan gumamit ng teleportation array. Dahil napapalibutan ng dagat ang estado ng kanlurang Cersei kaya kailangang dumaan ang Corpse Pavilion sa bundok ng mga hayop upang makarating dito. Gayunpaman, ang bundok ng mga hayop ay sumasaklaw sa isang napakalawak na lugar, at ang gitnang bahagi ng bundok ay puno ng malalakas na halimaw. Ang mga malalakas na halimaw na ito ay napaka-teritorial. Kung may maglalakas loob na tumuntong sa kanilang teritoryo, tiyak na aatakihin sila ng mga malupit na halimaw na ito. Kahit na umabot na sa antas ng pagtigas ng tagsibol ang kanilang cultivation, imposible pa ring makadaan sa Mount Beasts ng walang pinsala. Kaya naman, natural lamang na magulat silang lahat sa kanilang paglitaw doon. Nakakatakot tingnan ang ekspresyon ni Jed. Mabuti na lang at nakilala ko ang kanilang uniforme matapos kong makita ang kanilang mga disipulo sa isang piging minsan. Sa totoo lang, ngayong naisip ko na, tiyak na hindi sila tumawid sa Mount Beasts. Wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Lalong naguluhan si Jack matapos marinig iyon. Kumurap siya at nagtanong, kung gayon, paano sila napunta rito? Gumamit ba sila ng teleportation array? Hindi ba malalaman ng Thousand Leaves Pavilion kung may pupunta sa kanilang teritoryo kung gagamit sila ng teleportation array? Ang paggawa ng teleportation array ay nangangailangan ng maraming spirited crystals. Ang bawat teleportation array ay nasa ilalim ng kontrol ng sekta. Kung pupunta sila sa hilaga mula sa timog ng walang pahintulot, tiyak na matutuklasan sila ng mga tao ng Thousand Leaves Pavilion. Ang katotohanan na hindi nakatanggap ng balita ang sekta tungkol dito ay nangangahulugan na dumating sila ng walang pahintulot. Sino mang magdadala ng teleportation array mula timog patungong hilaga ay sasailalim sa mahigpit na imbestigasyon kaya iisa lang ang paraan para hindi sila matukoy. Hindi sila sasailalim sa mahigpit na imbestigasyon kung gagamitin muna nila ang teleportation array para pumunta sa ibang kontinente, at pagkatapos ay mula roon ay gagamitin nila ang teleportation array para pumunta rito. Kailangan lang nilang magpalit ng damit at wala tayong magagawa, sabi ni Dwight nang nakakunot ang noo. Kahit paano pa sila dumating, ang katotohanang palihim nila itong ginawa ay nangangahulugan na tiyak na may binabalak silang hindi maganda. Hindi mawala ang malalalim na kunot noo ni Jack. Paano kayo nasaktan? Inatake ka ba nila pagkakita pa lang nila sa inyo?
Nagdilim ang ekspresyon ni Dwight at Jed at sumulyap si Jed sa walang malay na si Albion. Pumunta kaming tatlo sa Mount Beasts para manghuli ng mga halimaw at walang nangyari sa mga unang araw. Kahapon ko lang natuklasan ang mga disipulo ng Corpse Pavilion na palihim na gumagawa ng kung ano gamit ang mga watawat ng array habang nagmamasid sa paligid ng lugar matapos kaming makapasok ng 100 milya sa bundok, sabi niya na puno ng pagkakasala ang mukha. Biglang tumaas at bumaba ang dibdib ni Jed nang marating niya ang susunod na bahagi ng kanyang kwento at ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Hindi ko kailanman naisip na makikita ko ang mga disipulo ng Corpse Pavilion dito at sa sobrang gulat ko ay nakalimutan kong itago ang aking presensya. Kasalanan ko lahat na natuklasan nila kami at pagkatapos ay wala. Kahit ano ang sabihin, sumugod sila papunta sa amin dala ang kanilang mga sandata. Hindi na kailangang sabihin, lumapit din sa amin ang mandirigmang nagpapatatag ng tagsibol. Nakakatakot tingnan ang ekspresyon ni Jed. Namumula ang mga mata niya at ang tanging naririnig lang nila ay ang matinding guilt sa boses niya. Pakiramdam ni Jack ay dapat siyang makonsensya dahil hindi siya nanatiling kalmado sa harap ng mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi sana ganito ang nangyari kung itinago niya ang kanyang presensya sa tamang panahon. Kabanata 2055. Huminga ng malalim si Jed at nagpatuloy sa pagsasalita, noong oras na iyon, alam kong nasa problema ako at ayaw kong makaladkad ng iba, kaya tumalikod ako at tumakbo palayo. Pero, nagsimulang mag-alala sa akin si Brother Albion nang hindi ako bumalik sa itinakdang oras kaya hinanap niya ako, at iyon ang dahilan kung bakit siya nasangkot. Ginawa ni Brother Albion ang lahat para protektahan ako, ginawa rin ni Brother Dwight. Mabuti na lang at may instrumentong pandepensa si Brother Albion na kayang hamarang sa atake ng Spring Solidifying Level Fighter. Pero kahit na ganoon, malubha pa rin ang aming mga sugat at nakatakas lamang kami matapos ihagis ang instrumento para pigilan sila. Bigla, na parang may naramdaman siyang kakaiba, umubo ng malakas si Albion at tumulo ang dugo mula sa gilid ng kanyang mga labi. Ang kanyang nakapikit na mga mata ay kumikibot at parehong gumalaw at sumugod si Dwight sa kanyang tabi upang pakalmayan ang kanyang mga sugat gamit ang kanilang sariling tunay na enerhiya. Umubo pa si Albion ng ilang beses at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Nanghihina pa rin siya. Kuya Albion, kumusta ang pakiramdam mo? Mas maayos na ba ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Jed. Hirap na tumango si Albion. Kahit sa mga ganitong pagkakataon, sinubukan niyang ngumiti isang ngiting mas nakakadurog ng puso kaysa sa kung iiyak siya. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Nasaan na tayo ngayon? Mabilis na ikinwento ni Jed ang lahat mula ulo hanggang paa. Nandilim ang mukha ni Albion nang mapagtanto niyang nasa Mount Beasts pa rin sila. Gamit ang huling lakas niya, hinawakan niya ang kwelyo ni Jed at sa mahinang boses ay sinabing, iwan mo ako at umalis ka rito dali. Hindi sila titigil sa paghabol sa atin hanggat hindi tayo namamatay lahat. Muli siyang umubo ng malakas. Alam ko, Kuya Albion, pero malubha ang iyong pinsala. Mapapasama tayo sa gulo kung magpapatuloy tayo ng ganito. Huwag kang mag-alala, tiyak na ilalabas ka namin sa Mount Beasts, umiiyak na sabi ni Jed. Tila naubos na ng ilang salitang iyon ang huling lakas ni Albion. Nawala na naman siya ng malay habang sina Jed at Dwight ay nagsimulang magpanik muli. Nandilim ang mukha ni Jack dahil sa wakas ay napagtanto niyang may nakasalamuha siyang mahirap na bagay. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman na malamang ay pareho lang ang ekspresyon ni Nash sa kanya. Sabi ko na nga ba, dapat pala inilisan na natin ang bundok na ito ilang araw na ang nakalipas. Ligtas sana tayo noon, mahinang sabi ni Nash. Gayunpaman, hindi pa naman talaga lumalala ang sitwasyon kaya hindi naman gaanong nag-aalala si Jack, nasa labas na sila ng bundok. 2 o 3 milya lang ang lalakarin nila para tuluyang makalabas sa bundok at hindi rin magtatagal ay mararating nila ang lungsod, ang Dul Sovereign Pavilion. Itutulak lang siya nito sa mapanganib na lugar kung magpapanik siya ngayon. Bigla siyang tumayo at ito ang dahilan kung bakit ganoon din ang ginawa ni Jed at Dwight habang nakatingin sa kanya ng may nagtatakang ekspresyon. Kailangan na nating umalis dito ngayon. Mas mahirap kung ipagpapaliban pa natin ito, sabi ni Jack nang nakakunot ang noo. Nagdilim ang mukha ni Jed. Sinulyapan niya ang walang malay na si Albion at alam niyang tama si Jack. Gaano man niya kayang hilahin si Albion na tumakbo sa kanyang estado, kailangan niya itong gawin kung gusto nilang maiwasan ang mas malaking gulo. Kabanata 2056. Hindi tayo maaaring umalis ng ganito, seryosong sabi ni Nash. Lumingon silang lahat sa kanya nang may pagkalito sa kanilang mga mata. Umubo si Nash at nagpatuloy sa pagpapaliwanag, ang ibig kong sabihin ay, kailangan nating siguraduhing malinis ang paligid bago umalis.
Hindi ba't sinabi ninyong lahat na gagawin nila ang lahat para patayin kayong lahat para masigurong hindi kayo makakapag-ulat tungkol sa kanila? Kahit na nasa labas tayo ng bundok, walang garantiya na maaaring hindi nila ituring ang lugar na ito bilang isang mahalagang observation zone. Lohika lang sinabi ni Nash. Nagpalitan sila ng tingin at lahat ng kanilang mga ekspresyon ay seryoso. Hindi na nila maaaring patagilan pa pero hindi rin naman sila maaaring umalis ng ganoon na lang. Kumunat ang noo ni Jack at nagdesisyon. Paano kung ganito? Susuyarin ko ang paligid para magplano ng daan para makatakas at aalis tayo sa loob ng 2 oras. Hindi na hinintay ang kanilang mga sagot, tumalikod na siya para lumabas ng kuweba ngunit pinigilan siya ni Dwight. Ako na lang ang pupunta. Nalinang ko na ang isang espesyal na pamamaraan at mayroon akong matalas na pandama. Kung may mga kalaban sa paligid, malalaman ko agad at makaka-address ako ng ligtas. Tutal, ang iyong cultivation ay nasa unang yugto pa lamang ng likas na antas. Isa pa, mas maayos na ako ngayon, sabi niya habang tumatayo. Tinapik niya ang damo sa kanyang puwitan. Tumango si Jack, hindi na kailangang mag-away tungkol dito dahil mayroon siyang espesyal na pamamaraan para magmanman sa paligid. Tumango rin si Jed kay Dwight. Iwan mo na sa akin si Brother Albion. Mag-ingat ka riyan at bumalik ka agad sa lalong madaling panahon. Tumango si Dwight at lumabas ng kuweba habang silang apat ay matiyagang naghihintay sa kuweba. Nagnilay-nilay si Jack upang ipahinga ang kanyang katawan habang tinutulungan ni Nash si Jed sa pag-aalaga kay Albion. Lumipas ang mga segundo at lalong nag-alala si Nash. Pagkalipas ng 10 minuto, hindi na niya napigilan ang sarili at sinabing, dapat ay nakabalik na siya ngayon. Sa tingin mo ba ay may nasagasaan siyang gulo dyan? Nag-aalala rin si Jed ngunit kumpara kay Nash, mas naiintindihan niya ang mga kakayahan ni Dwight. Bumantong hininga siya ng mahina at sa seryosong tono ay sinabi, sa normal na sitwasyon, si Brother Dwight ay nakakatakas ng napakabilis. Mas matalino siya kaysa sa karamihan sa atin at mabilis niyang matutuklasan ang anumang kakaiba kaya wala tayong pagkakataong makatakas kung sakaling magkaroon talaga siya ng anumang problema ngayon. Lumipas ang 10 minuto pa at maging ang mukha ni Jed ay dumidilim sa bawat segundo. Tumayo siya at nag-aalalang nakatitig sa bungad ng kuweba. Alam na alam ni Jack ang nararamdaman niya ngunit wala silang magagawa kundi maghintay. Sa wakas, pagkalipas ng 1 oras, nakarinig sila ng mga ingay mula sa labas. Naningkit ang mga mata ni Jack, at likas niyang tiningnan ang maliit na hanay ng depensa na hawak niya. Para maging epektibo ang hanay ng depensa, kailangang gamitin ng magkasama ang 2 hanay ng depensa. Ang isang tabla ng hanay ng depensa ay nakalagay sa labas at ang isa naman ay itatago sa tabi ng gumagamit. Ang hawak niyang defense array board ay hindi lamang nagsilbing alarma kundi maaari ring magpadala ng impormasyon sa labas. Mabilis na naglakbay ang isang figure sa lokasyon kasama ang monitor area ng array. Kahit hindi niya makita ang mga katangian ng tao, nakahinga siya ng maluwag nang makilala ang uniforme ng Thousand Leaves Pavilion. Mabilis na pumunta si Jed sa pasukan upang salubungin ang pagbabalik ni Dwight. Mas mukhang gulo siya kaysa dati at natatakpan ng mga dahon at damo. Marumi ang kanyang buhok at napakaputla niya kaya't nagbigay siya ng nakakakilabot na aura. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2057. Hinawakan ni Jed ang balikat ni Dwight at nag-aalalang nagtanong, anong nangyari? May nabangga ka bang panganib? Naisip mo na ba ang daan para makatakas tayo? Ang sunod-sunod na mga tanong na ito ay lalong nagpatakot sa mukha ni Dwight. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga mata at ang mga gilid ng kanyang mga labi ay kumikibot na parang sinusubukang magdesisyon kung paano siya sasagutin. Nagsimulang magpanik ang lahat nang makita siyang kumikilos ng ganito. Lumapit din si Jack at tinitigyan siya nang nakakunot ang noo. Mahina akong pumirma si Dwight at ikinumpas ang kanyang kamay. Pumasok muna tayo sa loob at ikukwento ko sa iyo ang lahat. Tumango sila at kahit sabik na sabik sa sagot, wala silang ibang nagawa kundi ang pumasok palalo sa loob ng kuweba. Natuklasan ko kung ano ang ginagawa nila sa mga array flags at wala na tayong paraan para makalabas ngayon, seryosong sabi ni Dwight matapos tingnan ang wala pa ring malay na si Albion. Nagbago ang ekspresyon ng lahat at bigla na lang hinawakan ni Jed ang mga braso ni Dwight. Nilakasan niya ang boses at nagtanong, anong nangyari? Bakit hindi tayo makalabas? Sabihin mo nga sa akin kung anong nangyari. Nakasalubong mo na naman ba sila? Tumango si Dwight at pumikit para subukang pakalmayan ang sarili. Oo, nakasalubong ko na naman sila. Tiyak na may malaking plano sila.
Patuloy akong naghahanap ng pinakamagandang daan para makatakas pero may mga 20 disipulo mula sa Corpse Pavilion at pagkatapos kong tingnang mabuti, wala sa kanila ang mga disipulong humabol sa amin. Sa madaling salita, nasakop na ng mga disipulo ng Corpse Pavilion ang bundok na ito. Pero salamat sa aking mga pamamaraan, nakatakas ako mula sa kanilang pagtuklas bago pa nila ako matuklasan. Sandali siyang tumigil dito. Hinimok siya ni Jed na ituloy ang sasabihin sa pamamagitan ng pagtatanong, bakit hindi tayo makaalis dito? Dahil ba sa napakarami nila? Umiling si Dwight at nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi, dahil ito sa isang bagay na mas malala pa roon. Bagamat totoo na nakatakas ako sa kanilang pagtuklas at matagumpay na nakarating sa hangganan sa pagitan ng Mount Beasts at ng labas ng mundo, ngunit mula roon ay natuklasan kung naglagay sila ng isang hanay ng mga patibong kasama kami. Ang hanay ng mga patibong na ito ang mag-aalerto sa kanila kung sakaling may sino mang lumabas dito at ang tanging paraan upang makalabas sa hanay ay ang pag-atake dito. Natigilan ang lahat nang marinig nila ito. Ito na ang pinakamasamang sitwasyon kailanman. Hindi nila inaasahan na ang mga disipulo ng Corpse Pavilion ay maglalagay ng trap array sa mga hangganan ng Mount Beasts. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang trap array ay ginagamit upang bitagin ang mga tao sa isang partikular na lugar. Bagamat makakatakas sila rito sa pamamagitan ng pag-atake dito gamit ang malakas na enerhiya, matutuklasan pa rin sila hanggat nasa loob sila ng babala. Pagkatapos, ang mga nakapalibot na disipulo ng Corpse Pavilion ay darating at aatake ng grupo-grupo, at walang sino man ang makakaligtas doon. Biglang lumiit si Jed na parang lobo sa lupa at nanginginig ang buong katawan. Parehong dumilim ang mukha ni Nash at Jack, akala nila ay ligtas na sila kapag narating na nila ang labas ng bundok, ngunit ngayon ay tila ba masyado silang inosente. Sumulyap si Nash kay Jack at nagtanong, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Kabanata 2058. Umiling si Jack, wala rin siyang ideya. Walang paraan para makalabas sila ng ligtas maliban kung ang balita tungkol sa kanilang pagkakakulong ay makarating sa Dul Sovereign Pavilion. Wala silang ideya kung ano ang susunod na gagawin ng mga disipulo ng Corpse Pavilion. Mahigpit ba silang magmamasid sa lugar na kanilang kinaroroonan? Kung gagawin nila, walang. Dodang si Jack at ang iba pa ay walang kahirap-hirap na mapapatalsik. Nang makita ang ekspresyon ng lahat, pinag-isipan ni Dwight kung dapat ba siyang magpatuloy sa pagsasalita at sa huli, napagdesisyonan niyang gawin ito dahil may mga salitang hindi maaaring hindi sabihin. Huminga siya ng malalim at sa malungkot na boses ay sinabi, sa daan, nakakita ako ng maraming bangkay. Karamihan sa kanila ay mga katawan ng mga disipulo sa loob ng impluwensya ng Thousand Leaves Pavilion at ang ilan sa kanila ay mga walang kaugnayang cultivator. Base sa mga sugat sa kanilang mga katawan, malamang na namatay sila sa ilalim ng mga sandata at hindi sa mga halimaw. Pinalala pa ng balitang ito ang dati ng masamang sitwasyon. Kinumpirma nito ang hula ni Jack na kahit sino ay tiyak na malilipol kapag natuklasan ng mga disipulo ng Corpse Pavilion. Parehong nasa loob ng impluwensya ng Thousand Leaves Pavilion ng Dul Sovereign Pavilion at Modeled Origin Clan, na hindi nakakagulat dahil ang dating dalawang asosasyon ng clan ay nasa ikatlong baitang lamang habang ang huli ay ang tanging asosasyon ng clan sa ikaapat na baitang sa buong hilagang lugar ng West Cersei State. Sa makatuwid, ayon sa mga patakaran, ang mga asosasyon ng clan na may mababang antas ay kailangang sumunod sa mga utos ng asosasyon ng clan na may mataas na antas, kaya naman ang dalawang asosasyon ng clan ay tutulong sa Thousand Leaves Pavilion kahit na hindi sila kabilang sa iisang asosasyon ng clan. Walang habas na pagpatay ang ginagawa ng mga disipulo ng Corpse Pavilion. Hindi maiiwasan ang kamatayan hanggat ang isa ay hindi kabilang sa kanilang sariling samahan ng angkan. Dahil dito, sa wakas ay napagtanto ni Jack at ng iba pa kung gaano kasama ang kanilang sitwasyon. Ang mukha ni Jack ay maitim na parang kulog. Ano ang susunod nating gagawin? Hindi na tayo maaaring maghintay na lang sa kamatayan. Walang magawang sumulyap si Dwight kay Nash at sinabing, tama ka. Hindi na tayo makapaghintay na mamatay dito pero nauubos na ang ating mga ideya. Hindi pa nga tayo sigurado kung ilan ang mga disipulo ng Corpse Pavilion dyan. Sa una kong obserbasyon, mayroon silang hindi bababa sa 100 sa kanila. Isa sa kanila ay kaya pa ring pamahalaan pero kadalasan ay grupo-grupo silang gumagalaw. Isa pa, hindi pa nga natin alam kung ano ang kanilang mga motibo at kung gaano sila katagal mananatili rito. Inilista na ni Dwight ang lahat ng tanong sa isipan ng lahat at wala pa ring mahanap na sagot. Magiging pinakamasamang bangungot nila kung plano ng mga disipulo ng Corpse Pavilion na manatili doon ng kalahating taon o kahit 1 taon. Kumunat ang noo ni Jack at itinaas ang ulo. Gaano katagal sa tingin mo bago matuklasan ng Thousand Leaves Pavilion kung ano ang ginagawa ng Corpse Pavilion? Iyan ang tanong.
Sinasabing mapapansin ng Thousand Leaves Pavilion na may mali kahit na inihanda na ng mga disipulo ng Corpse Pavilion ang hanay ng mga bitag, ngunit ang tanong ay, kailan? Ang tanging pag-asa nila, sa ngayon, ay ang pagsadyap sa kanila ng Thousand Leaves Pavilion ngunit hindi sila sigurado kung ano ang gagawin ng mga nakatataas sa sekta kapag nalaman nila ang ginagawa ng Corpse Pavilion. Tumayo si Jack at tumingin sa labas ng pasukan. Hindi tayo maaaring manatili rito at maging mga walang kwentang tao. Dapat pa rin tayong humanap ng paraan para makalabas kahit ano pa ang plano ng Corpse Pavilion o kung gaano sila katagal mananatili rito. Kinuha niya ang mapa mula sa kanyang singsing na imbakan, inilatag ito ng patag sa lupa at minarkahan ang kanilang lokasyon. Si Jack ay isang taong mapagpasyahan at piniling huwag mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi niya maintindihan. Sa halip, siya mismo ang hahanap ng paraan para makalabas dito. Si Dwight naman ay lumapit sa kanya. Kabanata 2059. Alam nating lahat na ang pinakamagandang gawin natin ngayon ay ang maghanap ng paraan palabas pero paano tayo makakagawa kung napakarami ng mga disipulo ng Corpse Pavilion na iyon? Walang magawang tanong ni Dwight matapos tingnan ang mapa. Pagkatapos ay itinuro niya ang bilugan na lokasyon kung saan sila naroon. Walang ibang taguan sa lugar na ito maliban sa kuwebang ito. Ang tanging mapupuntahan natin ay ang bangin na ito sa banda roon ngunit malamang na mamamatay tayo kung aakyatin natin ang mga pader doon kaya mas mabuti pang maghintay na lang tayo rito. Nawalan siya ng pag-asa pagkatapos niyang sabihin iyon. Hindi si Dwight ang tipo ng taong madaling sumuko kapag nahihirapan na ang mga bagay-bagay pero sa pagkakataong ito, halatang napagtanto niyang naipit sila sa isang sulok. Bagamat ligtas pa rin sila sa ngayon, hindi pa siya sigurado kung gaano pa katagal. Biglang naglabas ng pulang liwanag ang maliit na defense array board ni Jack. Mabilis niyang ibinaba ang mapa at lumapit sa board para magsagawa ng ilang hand seal. Naging puti ang liwanag at isang gumagalaw na imahe ang lumutang sa ibabaw ng board. Agad nilang nakilala ang lugar na kanilang tinitingnan. Ang lugar ay mga 100 yarda ang layo mula sa kuweba at ang gumagalaw na imahe ay nagpapakita ng mga 20 tao sa isang paalang na pila na naglalakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Ang lalaki sa gitna ng pila ay nakasuot ng kakaibang maskara. Ang maskara ay gawa sa mga piraso ng buto at ang mga pulang ron ay nakasulat sa buong ibabaw nito. Napatayo si Ted mula sa lupa nang makita niya ang taong iyon, siya ang Spring Solidifying Level Fighter. Papalapit ng papalapit ang kanilang mga kalaban at ito ang nagpakirot sa puso ni Jack habang dumidilim ang kanyang ekspresyon. Ang lalaking may maskara ay may hawak na lubad na kulay dugo at isang halimaw, na may sukat na halos kalahati ng taas ng isang karaniwang tao, ay nakatali sa dulo ng lubad. Ang halimaw ay mukhang aso ngunit mas mabangis kaysa sa isang normal na aso. Isa lamang ang mata nito ngunit ang mata ay kasing laki ng palad at ang balintataw nito ay nagbibigay ng pulang liwanag. Isa itong Cyclops na aso, sabi ni Jack habang nakakunot ang noo. Ang Cyclops K9 ang huling yugto ng innate level na halimaw. Gayunpaman, ang halimaw na ito ay mas mahina kaysa sa karaniwang huling yugto ng innate level na halimaw at napakapopular sa mga tao. Maraming martial artist ang gustong mag-alaga ng isa o dalawa sa kanila. Ang mga clan association din ay gustong mag-alaga ng isang grupo ng mga ito dahil malaki ang maitutulong nila lalo na sa mga panahong tulad nito. Nanginig ang mga labi ni Jed. Nakakatakot tingnan ang ekspresyon ng mukha niya at ang hininga niya ay naging matamlay. May hinahanap siguro sila. Sino kaya iyon? Bagamat hindi mananalo ang isang Cyclops K9 sa pakikipaglaban sa ibang mga halimaw, mahahanap niya ang isang tao batay sa pagbabago-bago ng kanyang tunay na enerhiya. Gamit ang kanyang mata na kasing laki ng palad, mahahanap niya ang mga bakas ng taong iyon sa loob ng isang tiyak na saklaw sa pamamagitan ng pag-asa sa natitirang mga pagbabago-bago ng totoong enerhiya ng isang tao. Ito rin ang dahilan kung bakit mas gusto ng maraming asosasyon ng clan na magkaroon ng isang grupo ng mga K9 Cyclops bilang mga alagang hayop. Nanlamig ang kanilang mga dugo nang makita nila ang asong Cyclops. Pagkatapos, nakita nilang kumuha ang lalaking nakamaskara ng isang piraso ng tela at hinawakan ito sa harap ng mata ng asong Cyclops. Ang malaking mata ay nagpakawala ng maitim na pulang ron, at ang mga ron ay kumurap sa hangin na parang naaakit sila sa tela, at nagsimulang lumutang at mag-alyansa sa maliit na piraso ng tela. Nandilim ang mukha ni Dwight, at mabilis siyang lumingon para tingnan ang wala pa ring malay na si Albion. Galing yan sa panloob na damit ni Brother Albion. Hindi sinasadyang napunit niya iyon noong nakikipaglaban sa kanila. Sigurado ako ng 100% tungkol dito. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2060.
Muling nanikip ang puso ng lahat nang marinig nila ito at nagsimulang manginig ang kanilang mga kamay. Natunton ng asong Cyclops ang isang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa natitirang mga pagbabago-bago ng totoong enerhiya ng taong iyon. Kapag gumamit ang sinuman ng mga kasanayan o pamamaraan ng martial arts, magkakaroon ng natitirang mga pagbabago-bago ng totoong enerhiya sa mga bagay na kanilang ginamit. Ang ganitong uri ng mga pagbabago-bago ng totoong enerhiya ay hindi matutukoy ng mga tao, ngunit matutukoy ito ng asong Cyclops. Kahit na ang damit ng taong iyon ay may napakahinang pagbabago-bago ng totoong enerhiya. Sa malaking mata ng asong Cyclops, ang tunay na enerhiya ay maaaring mapalaki ng hindi mabilang na beses. Sa sandaling ito, nagising si Albion at bahagyang bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Halatang epektibo ang mga halamang gamot na itinambak ni Dwight at Jed sa kanya noon. Gayunpaman, kahit na ganoon, wala ni isa sa kanila ang gustong magdiwang. Sas! Nagngingit-ngit si Jack habang tumitindi ang pagkabalisa sa kanyang puso dahil napansin niyang tila nakatutok ang atensyon ng asong Cyclops sa mga target nito at ikinakaway ang kanyang buntot at nakatingin sa kanilang direksyon. Kasing ganda na rin ito ng pagtanggap nila ng hatol na kamatayan. Nawalan siya ng gana at pinagsisihan niya ang pagpapakawala kay Nash mula sa Mustard Seed Spirit Ship. Hindi niya inakala na ganito ang magiging kahihinatnan ng mga bagay-bagay. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Natagpuan na tayo ng asong Cyclops, determinadong sabi ni Jack. Kasing itim ng kulog ang mukha ni Dwight. Pero saan tayo pupunta? Nasa lahat ng dako sila. Mamamatay tayo kung lalabas tayo ng ganito. Sabi niya sa tonong nagpapanik. Maaaring mukhang isinama nilang tatlo si Jack sa kanilang problema ngunit para kay Jack, nagpapasalamat siya na nakasalubong niya sila. Kung hindi, maaaring hindi niya alam ang tungkol sa mga disipulo ng Corpse Pavilion at maaaring nakasalubong niya sila at malamang ay patay na siya ngayon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at pinilit ang sarili na kumalma. Pagkatapos, nakapagdesisyon na siya. May isang paraan para makatakas sa pagtuklas ng Corpse Pavilion. Saang daan? Tanong ni Dwight at Jed nang nanlalaki ang mga mata. Sa sandaling iyon, muling umilo ang maliit na hanay ng mga panlaban at lahat sila ay napalingon upang tingnan ang mga bagong ipinadalang gumagalaw na imahe. Ang lalaking nakamaskara ay nagsasagawa ng mga hand seal at ang Cyclops K9 ay nakasandal na sa target nito. Ito ay nagtatalon-talon ng may kasabikan, sinusubukang sumugod sa kuweba, ngunit hinayla siya pabalik ng lalaking nakamaskara. Sa sumunod na segundo, ang lalaking nakamaskara ay naglakad patungo sa isang partikular na lugar. Nako! Mahinang sigaw ni Jack nang makita niya kung saan siya papunta. Agad na nabasag ang maliit na array defense board na hawak niya kasabay ng isang malakas na pagkalabog at alam ng lahat ang nangyari nang hindi na kailangan pang magpaliwanag. Ang maliliit na tabla ng hanay ng depensa ay magkakaugnay kaya hindi nakakagulat na ang tabla na nasa kamay ni Jack ay mababasag kung ang nakamaskarang lalaki ay nabasag ang isa pa sa labas ng kuweba. Mabuti na lang at nakita na nila ang lahat ng kailangan nilang makita. Lumingon si Jack at sumulyap kay Albion. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.